So hello mga kulit-shop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So pasensya na po kayo kasi medyo natagalan po talaga yung pagbablog natin. Medyo naging busy po kasi tayo nitong mga nakaraang araw, ano. Nagpapagawa po tayo ng ating munting bahay. Nagbabaklas at nagtitibag ng mga pader-pader. Naglipat kami ng mga gamit. Hindi tayo makapwesto ng maayos sa pagbablog, ano. Ayan. Ngayon guys ay pupunta tayo sa Imus. Ayan, kung saan tayo nagpapalinis ng ating aircon. Ito ay na-vlog ko na po dati sa inyo. Ilang services na rin yung na-conduct natin sa kanila. At masasabi ko na okay naman ang kanilang gawa, ano. Nito lang nag-pandemic. Hanggang ngayong taong ito ay hindi ako nakapagpalinis ng aircon, siguro almost 3 years na. At dahil summer na at ramdam na natin yung init guys, ipapaservice natin yung ating aircon. Ay, ito may kasama tayo dito na naka-Isuzu. Shout out kay Sir 2011-873 Isuzu D-Max. Ayan. Tama ba? 873? O, 873. Ayan, kasama natin sa Team Isuzu Pilipinas, ano? 2011-873 Isuzu D-Max kulay maroon. Alright, ayun, so patuloy tayo guys. Ito ay dinadaanan natin yung Bulik Road sa 13, ano, at going tayo sa Governor's Drive to Aguinaldo Highway para may turo ko sa inyo kung saan tayo nagpapagawa ng ating aircon. Ayun, so sabi ko nga kanina, summer na at mainit na, no? Although malamig pa rin yung aircon natin, kaya lang nararamdaman natin na medyo mahina na siya unang-una. At pangalawa, yung naglalangis yung ating tubo. At pangatlo, 3 taon na natin siyang hindi nasa-servisan. So kailangan natin na talagang servisan yung ating aircon. So yung naglalangis-langis kasi na tubo, most probably yung langis ng ating compressor ay tatanggal. So ang buhay kasi ng ating aircon at ng ating compressor ay nasa ating langis ng compressor. Yun. So dapat yun ay every service i-check yung langis ng aircon natin at hindi lang laging free yun. Usually kasi pagka tayo ay nagpapatingin ng aircon, free yun lagi, or lamig ng aircon natin, free yun lagi yung ating chine-check, no? Check din natin guys, ang isa sa mga importante, yung langis. Okay? So yung oil ng compressor natin. Ayan. Para tumagal yung compressor natin as well as yung lamig niya. Hindi naman siya nawawalan ng lamig, no? Malamig pa rin talaga siya. Nabawasan lang talaga yung lamig dahil nga unang-una hindi na tayo nakapagpa-service at ayun, talagang sobrang init na ng panahon. Mas maganda na mapaservicean natin siya. Alright, so dire-diretso lang tayo ng ating biyahe hanggang sa tayo makarating ng Aguinaldo Highway. Balikan ko na lang kayo mamaya guys, okay? So yan guys, nandito na tayo sa Aguinaldo Highway sa may Belmaris School, ano? May mga roadworks dito guys. Kaya medyo mabagal yung takbo ng traffic dito. So ituturo ko na rin sa inyo guys kung saan ako nagpapakalibrate, ano. Meron tayo ditong pinagpakalibratean minsan, maayos ang kanilang gawa doon, ano. At meron din tayo pinagkalibratean dito minsan na ay talaga namang na horror story tayo, ano. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero yung mauunang calibration center dito sa aking dadaanan, yun yung iiwasan ninyo, no? Para sa akin para sa akin iiwasan nyo. From Palapala going to Imus, ano? Dito sa bandang kaliwa. So yun yung iiwasan natin. Okay, dito sa experience ko dito guys sa calibration center na to, nako, nakailang pabalik-balik ako, hindi na-solve yung problema. Pumangit ang andar ng sasakyan ko, nag-usok. Ayan na guys, tapatan ko na guys, oh. Ayan. Yung nasa kaliwa kong yan, nako. Ingat kayo dyan. Binanggit yung pangalan, pero bahala na po kayo. Kayo na po ang humusga. Talagang naloko tayo ng mga manggagawa dyan. Unang-una kasi hindi pa tayo marunong sa calibration no. Minekos-mekos lang nila yung paggawa. Sinabi pa na mayroong papaltan, pero wala naman pala. May pinalitan pero hindi naman pala pinalitan. May pinakitang pyesa sa akin. So hindi ko pa kabisado yung pyesa noon. Hindi pala yun yung pyesang tinanggal. Kunyari tinanggal dun sa injection pump natin pero hindi naman pala.
Kasi hindi pala yun ang piyesa ng injection pump. So yun din yung downside guys talaga kung wala tayong alam, no, sa ating mga sasakyan. Minsan sasabihin papalitan ng ganito, hindi naman pala natin naiintindihan, palit naman tayo. Inabot ako ng 8,000 pero walang nagawa, walang nangyari. Lalong sumama ang takbo ng aking sasakyan, nagpusok, lumakas sa gas, humina ang hatak. Ayun na naging result. Buti na lang, sabi ng aking kumpare, si Paring Totoy, shout out kay Paring Totoy, meron din siyang shop dyan sa Area G. Turo niya itong pinagpapakalibratean nila kung saan maayos ang gawa. At ito rin lagi ang tinuturo ko. Maliit na shop lang to pero walang monkey business according to our experience and according to our kumpare. At napatunayan naman natin yan dahil dito tayo nagpagawa ng injection pump natin. Dito sa mga after Hyundai, Dasmariñas, ayan, malapit-lapit na kayo sa calibration center, no, pagka nandito na kayo. Dito sa aking bandang kanan, ayan, yan ang calibration na matino, bandang kanan. So makikita nyo yung mga tistisa ng kahoy, ayan, tistis hardware. Medar, ayun, Medar Calibration Center. Lang yun, magkakasunod lang eh. Medar Calibration Center, dyan ako nagpagawa. At sulit ang gawa natin, no. Inabot lang tayo ng 4,500 that time, no. 5 years ago, 4,500 ang binayaran natin. So doon sa kabila 4,000 pero inabot ng 8,000. Sa kanila 4,500 lang. Wala tayong pinalitan na pyesa at yung mga pyesa na original na andun pa rin daw sa loob ng ating injection pump, hindi pinalitan, no. So nagbayad tayo, parang nangyari, nagbayad tayo ng pyesa na hindi naman pinalitan. Ayan, after ng arko nito, ayan, malapit na yung ating ARJ Aircon Shop, no. Ayan, pagkalampas lang nitong Triumphs Enterprises. Makikita nito yung ARJ Auto Services. Sana nandito si Bossing. Nandito na tayo guys. $150. 215. So yun yung automatic niya. Pagdating na ng 150, start siya ng compress, and then pagdating ng 215, mag automatic shut off siya. So yun lang ang papagawa natin guys. Ito nga yung may langis-langis eh. Then linis, kailangan papalinis natin. Tapos ayun nga, papapalitan natin itong ating thermostat ng original, no. Palitan natin ng original kasi nga dipihit lang yung ating thermostat doon. So malamig pa ang ating aircon. Ang ganda ng reading. Ang ganda yung reading ng ating aircon, no. Malamig pa. Yan nga lang, papalinis na natin para isang services na lang yung gagawin natin guys. So yan nga, gaya na sabi ko sa inyo guys kanina, ang papagawa natin, linis ng aircon, palit tayong thermostat, tapos yun, papacheck natin yung nag-leak, paservisan natin, no? So almost 2 years na tayo, or almost 3 years na nga tayong hindi nakapagpa-service dito. Medyo naging busy kasi. Kung natatandaan kong huling paggawa natin, yun nga, yung thermostat nasira, pinagawa natin, pinalagyan muna natin ng temporary na thermostat. So wala namang ibang gumagalaw ng aircon natin kundi dito sa ARJ Car Aircon Services, no? At dito nga pala update tayo. Meron na silang automatic transmission specialist, meron na silang mga auto services like maintenance, general overhaul, under chassis, repair, change oil, top overhaul. Ayan na, automatic transmission, diba? Nadagdagan na yung kanilang services, hindi lang aircon. Then dito nga pala ako nagpa-tint. Ayan, yung tint natin na mirrorize. Okay pa naman hanggang ngayon, matagal-tagal na, no? Diyan tayo nagpa-tint. So wala naman tayong pinagpapagawa ng aircon, talagang dito lang tayo, no? So yan, draining na sila. So
So again guys, kung kailangan nyo ng aircon services, o dito lang kayo sa ARJ Car Aircon Services, no? Along Aguinaldo Highway, Anabutu F, Imus City, Cavite. Ayan. So landmark natin, San Miguel. So dahil nga medyo umiinit na yung panahon, malamig pa naman yung aircon natin. Kita nyo naman kanina yung pitik ng aircon natin, okay pa. Kaya lang syempre, pagbilad na sa init. Ayan. And then dahil nga 2 years or 2.5 years na siyang hindi na linisan, paserbisan na. Ayan, binabaklas na yung likod. Ayan, naipakita ko na naman guys kung paano yun baklasin. Ito na lang yung likod natin. Shout out kay Kuya. Ano ang pangalan mo, Kuya? Janjan. Yan, si Janjan. Ayan, so after nyo matanggal yung upuan guys, ayan, may mga bolt siya dito. Sa pa isa. Ayun. Ayan. Ito. Ayan, yan ang natatanggalin nyo. Then, pwede nyo ma-pry out tong isang, ito kasi yung buong lagayan ng aircon natin. Oh. Ayan, kung gusto nyo naman ng motor lang yung lilinisin nyo, ito lang. Parang yung sa harap natin, ito lang din yung tatanggalin nyo. 3 tornilyo lang yan. Then, yung connector nya. So after nyan, para matanggal tong buong assembly na to, kailangan na yung connector niya doon sa ilalim, matanggal na. No? So yan lang yun. Kaya lang, hindi natin pinagpahangasan na tanggalin to. Pag natanggal na kasi yung buong ito, yan, pwede nyo na tanggalin dito sa clip. Mabubuksan yan, and then nandyan yung pinaka evaporator natin. No? And yung nililinis, andyan sa loob. Tapos yan, yung motor natin. Ayan. Okay. Madumi-dumi na. Wala siyang leak. Yun ang gusto ko dito pagka naggagawa dito. Siguradong walang leak yung aircon ninyo pag dito kayo nagpagawa. So ilang beses na tayo nagpagawa dito, suki na nga tayo dito eh. So ito naman yung tatanggalin natin guys ngayon. Yan, yung connection yan, yung tubo. Aircon. Para mabunot yung buong evaporator dyan. Ngayon sa likod. So sa harap naman, so ito yung mga babaklasin dyan. Para mabunot yung nasa loob naman. Natatandaan nyo lang guys, pag ito, yung tubo na to ay lumalamig, ayan, okay yan, malamig, nagpapawis, okay yan. Pag yan ay tumatakbo yung sasakyan nyo, tsaka yung aircon nyo, compressor nyo, tapos ito, hindi nagpawis, hindi lumamig, may problema dun sa inyong aircon system. Dapat nag-automatic siya. Sa mga indicator natin na okay yung ating aircon doon sa pag-automatic. So once na nare-reach niya yung tamang pressure, magta-turn off siya ng automatic, and then pag naman na-reach niya na yung pinakamababa niya, lalamig ulit siya, mag-automatic siya na pitik na mag-compress. Ayun. Ayan, dito naman sa harap, ayan, madali lang to. Tatanggalin lang natin yung bakal. Ito pa lang yung globe compartment natin, tatanggalin din natin. Balasin na natin guys tong ating DIY filter, ayan. Tapos ito yung ating thermostat na nickel, ayan. Tapos yung original nakalagay pa rin dito. So hindi to tinanggal dahil nga hindi ko na pinakalas yung buong evaporator dati sa harap, dahil kapapagawa ko lang din at kapapalinis lang ng aircon nung time na yon. Ang ginawa, ito patusok, sayang yung palinis natin that time kung ipapakalas ulit natin. So ito yung papalitan natin ngayon, yung nakalagay sa mismong evaporator nakadikit. Ito ngayon, gumagana pa naman, okay pa naman. Yun nga lang, ang problema pag ganito, hindi mo siya maiset. Pagka halimbawa, medyo malamig na, pag gabi na, titiis ka, sobrang ginaw na. Unlike pagka naka-original ka, pwede mong lakasan dito pag naiinitan ka sa tanghali. Ibaba mo pagka gabi na. Yan, di ba? At malamig naman yung aircon. At isa pa nga sa mga trivia guys, yung ating carpet, syempre yun yung maalikabok. Kung isipin nyo, yung carpet natin maalikabok palagi. Yung ating blower humihigop ng hangin papunta doon. So yung kumaalikabok yung ating carpet, mas mabilis dumumi yung ating aircon system kasi mahihigop niya yung alikabok galing dun sa ating carpet. So maganda rin talaga na nagpapa-vacuum tayo, malinis yung ating carpet palagi. So kaya ako lagi nagpapagpag ako ng ating mga mat, tapos nagpapa-vacuum tayo ng carpet. So magtataka kayo, ba't ang bilis dumumi ng AC system ninyo? Tapos wala pa nga tayong cabin filter, hindi katulad tayo ng mga modernong sasakyan, may cabin filter.
So ito nga pala nasa ilalim ni guys na yan, hindi nyo yung mabubunot unless matanggal nyo yung nandun sa unahan. Ayan, shoutout kay Kuya Rico. Langis na ganun, milik na ano. Matagalan na siya. Ganun talaga yan. Ganun, nasisira talaga yan. Binubunot yan din guys, part na yun. Tapos motor. Sa mga magtatanong kung pwedeng linisin yung ating evaporator sa harap nang hindi kinakalas, pwede naman siya, kaya lang problem natin doon yung sisilipin lang natin doon sa butas, no? May gumagawa naman nun, nililinis ng hindi tinatanggal. Pero kung gusto nyo pong malinis totally yung buong evaporator ninyo, kailangan tanggalin. So ang gagawin, kakalasin natin dito sa harapan, no? And then bubunutin dito sa part na to. Yun lang ang problema, magtatapon ng preyon. Ito naman tayo kay Kuya sa may evaporator. Kuya Ace, sa kayo nakakita ng aircon, 2 thermostat, diba? So mamaya papakita natin guys kung bakit hindi natanggal yung thermostat dati, yung luma. Parang 300 yata bili ko dito. Ito gawa pa. Kung kailangan nyo, pamimigay ko sa inyo to. Ayun, kung makikita nyo guys, kanina nakatusok to dun sa natin, evaporator natin. Kaya nung time na nagpapapalit tayo, hindi natin muna pinapalitan dahil nga nakatusok siya, kailangan siyang tanggalin para maikabit yung bago. So ang ginawa natin, order pa tayo, sana lang yung na-order natin gumagana. At ito, pinalitan na rin natin to, sa kanila tayo nagpapalit nito. O yan, may mga dumi-dumi na rin, o yan. Siyempre sa tagal na natin ginamit, madumi pa rin yan. Madumi na. Tatabi na lang natin tong ating thermostat na mechanical. So dito pala sa shop nila, nag-accept na sila ng credit card, Visa, Mastercard, debit card, GCash. Ayan. So nilinisan na yung ating front evaporator. So yun guys, yung motor na to, ayan, hindi natin nalilinis yan, hindi natin nababaklas yan. Compare dito, ito, nababrush-brush ko pa yan pag natatanggal natin. Ayan. May time. Kung gusto niyo naman itong linisan, pwede naman na tatanggalin natin tong clip. Tapos, yan, mahuhugot nyo na yan. Angat nyo lang dito sa pinaka spindle nya, yan sa gitna. So yun, angat lang. So huwag nyo kasing babasahin to, masisira. Then, itong isang to, importante to, no? Ito yung resistor block na tinatawag. So pag wala kayong blower sa likod, okay naman yung AC nyo, lumalamig, pero walang blower sa likod, akala nyo switch yung ating sira. Ito yung sira nya, yan. Meron kasi yung sa loob, para yung may mga spring, minsan nasisira yung spring, basta to masira, wala kayong blower sa likod. Yan yung mga spring, oh. So akala natin sira yung switch, yung pala resistor block. Ito yung sa likod natin, no? May mga dumi-dumi na, ayan. Kita nyo naman yung dumi. Pero yung iba, yung mga gumagamit ng gel na perfume, ayan, minsan may parang putik-putik dito, malagkit. Ayan. Kaya hindi ako gumagamit ng ganong car freshener. Nag-evaporate siya, nahihigop nito, kumakapit dito. So ang tendency, pag yan na black at madumi, mahina yung lamig ng AC nyo kasi hindi niya kaya mapalamig ng maganda dahil sa dumi nga. Same din dito. Diba yung malinis eh. Ito yung Poca na fan, pinakabit ko dati. Pakita ko sa inyo guys yung fan pala. Ayan, diba? So ngayon okay pa rin yung fan natin. Dun sa mga iba na nagsasabi na hindi daw kailangan ng fan kasi originally wala namang fan talaga yung sasakyan natin. Okay naman yon guys, lalo na kung bago yung sasakyan ninyo. So hindi pa talaga niyan kailangan ng fan. Kasi bago yan eh, brand new, halimbawa.
Kaya lang habang tumatagal, tulad nito, 2004 model, kumbaga sa tao, tumatanda yan. So pag tumanda na yan, nangangailangan na yan ng mga supplements, vitamins. Ayan. Hindi katulad ng mga bata pang sasakyan na kahit wala pang tulong para mapalamig yung AC natin, kaya nila. Meron kasi ako nababasa na wala naman talaga daw fan yung ating sasakyan sa aircon, dagdag lang daw sa load ng kuryente. Tapos kung malamig naman daw talaga yung AC at walang problema, hindi na daw kailangan nun. Oo nga, hindi na talaga kailangan nun kung bata pa yung sasakyan ninyo. Pero pag tumanda na yung sasakyan ninyo, kaya nga nasabi ko, parang tao nga na habang tumatanda, nangangailangan niya ng vitamin, supplements, ayan. So yun yung mga supplements natin. So, although kaya namang lumamig ng AC natin, walang tulong ng fan, pero iba yung may fan. Ayan. Mas malamig, based on my experience, mas malamig. Wala naman ako naging problema sa alternator ko, sa load ng kuryente. Isang fan lang naman yung nilagay ko. Yung iba pa nga nilalagay yung pang Starex na fan eh. Ayan, mas malakas daw yun. So na-explain ko na naman dun sa iba kong vlog yun na pag may fan, tulong sa paglamig. Ayan. So kumbaga kung matanda ka, mayroon ka ng tagatulak kahit papaano. Siyempre yung mga parts natin nagmay edad dyan eh. So hindi naman forever na bata yung mga yan. So guys, leak test na lang ayan, napalitan na yung hose natin. Hindi ko na naipakita nung nag-crimp dahil malulobat na ako. Sine-check na lang kung may singaw. So ito yung ginamit nilang pang crimp kanina guys, nilulusot dito yung hose, ayan, and then i-jack nila pataas para mag-crimp dun sa hose yung nasa gitna. Kaya nag-free and charge na. Tapos mabango yung nilalabas na hangin, gaya ng dati, syempre mabango yung nilalabas na hangin ng ating aircon. Ayan, amoy downy. Ito kuya, ano ba to? Para saan to? Freon. Dapat ang charge niya 200 sir. 200. Kasi ito naman Compressor. Ano dapat mga reading? Mga 40 pababa. 40 pababa. Yan yung normal. Kasi mas malamig po yan. Pag 40 na, pag mag 60, 50, medyo talilit na tayo doon yung compressor mo. Hindi baba. So baba. So mas maganda yung reading dito, mas maganda yung compressor mo. Pag tumaas, medyo may tama na yung compressor. Dito naman, ang reading dapat nasa 200. Ayan, malamig din yung aircon natin guys. So ayan, malamig na. Tingnan lang natin na mag-compress siya at saka mag-automatic. So ayan, habang nagpi-pre charge, ayun, maraming salamat sa ARJ Car Aircon Services, kay Janjan, kay Kuya Rico, ayan, tsaka kay Bossing. Wala si Bossing, di ko na na-videoan kanina, dumating kanina. So again guys, kung meron kayong kailangan sa car aircon services nyo, ayan, pwede nyo i-consider ang ARJ Car Aircon Services. Dito lang sa Aguinaldo Highway, 2F, Imo City, Cavite. Tumatanggap sila ng Visa, Mastercard, Debit Card, GCash. At bukod sa aircon, ayan, meron silang mga mechanical services dito. As well as, ayan, automatic transmission specialist, again, maintenance, general overhaul, engine overhaul, top overhaul, change oil. Maraming salamat again sa ARJ Car Aircon Services. Hanggang dito na naman po at sana po may niyabag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!